bonfire, velvet that drapes over the sky. So ito guys, yung altar ng mama ko. Ito ay aayusin ko. Yung kandila ko dyan. Yan. Parang altar ko dito sa bahay. Yan. Undas na sa atin, diba? So yan ang ginagawa ko guys sa mga garland. Ayan. Papalibot ko yan. Tapos maglalagay ako dito bulaklak bukas. Yan yung altar ko dito sa bahay, guys. So, ayan na yung altar ng mama ko. Ready na. Simple lang. Nalinisan ko na rin yan. O, diba? So, ayun guys. And back to school na dito. Pero si Johan, bukas na namin papasukin. Nag-ask siya sa amin ng tatay niya kung pwede daw bukas na lang siya papasok. One more rest daw. So, ayun. So, inanda ko na yung altar ng mama ko para bukas. Simple lang naman. Tsaka magro-rosary ako. And then, ayun guys, magpapainit muna ako ng mustard seeds namin. Dahil wala na akong mga masala. Bibili pa kami ng mga masala. Pero yung mustard, hindi inabibili kasi meron kami. So, painitan ko na lang yun sa parang kalalaw. So, dito ko painitan. So, ito yung mustard seeds. At gagawa ako ng powder para may masala tayo. Sabi kasi nila ni auntie sa akin, painitan ko ito. Dito na lang siguro sa kusina kasi sa rooftop, may mga ibon dun eh. May mga kalapati. Nakahukayin din ng mga crow sa painitan natin. Dito ko lang siya ilagay. Tapos mamaya, gagawin ko itong powder. Mamaya ko nakukuhanin niya. Ganyan kasi dapat pinapainitan daw yan. Kaya wala man akong idea. Tinuruan nila ako kasi nung birthday kasi ni Mandira, ubos na yung yung mustard ko na powder. So pinakita ko sa kanila. So sabi nila sa akin, Mila, painitan mo. Tapos since may grinder kami, so sabi nila, i-grind mo dyan. Tapos, yun, igawin mong powder. Tapos may kukwento ako sa inyo guys. Anong nangyari sa libing ng tito ko? Bakit hindi yun natuloy? Actually, yung libing ng tito ko, kasi guys, yung box kung saan siya ilalagay, doon sa kanyang libingan, hindi daw siya kasya. So, yun ang sabi ng papa ko kasi nag-usap kami ng papa ko. Actually, ang libing ng tito ko kahapon. So, andun daw sila, nag-picture-picture na silang lahat. Siyempre, pamilya-pamilya. Tapos, nung dinala na daw siya doon, so parang may tent na kung saan, siyempre, ililibing na siya. Hindi daw siya kasya doon sa bulk na ginawa. So, sabi ko, okay lang ba yun na ma-delay pa? Sabi niya, siguro wala man magagawa kasi hindi man siya kasya doon. So, ang ginawa, nilagay na ulit siya sa chapel ng sementeryo. Nag-isang gabi ulit sila doon. Tapos today ang libing talaga ng tito ko. So, kaya ayun. Nangyayari din pala ang ganun. So, parang na-surprise ako. Kasi ang akala ko, doon siya ililibing doon sa isang sementeryo na kung saan nandun din yung mga kapatid niya. Pero sa iba pala, nasabi ng papa ko. Kasi sinabihan ako ng tita ko na parang doon siya ililibing kung saan talaga ang mga kapatid niya rin at saka yung mama at papa nila. So, nagulat ako dahil sinabihan ako ng papa ko sa iba pala siya na sementeryo. So, hindi kasi ako updated kasi otherwise yung tita ko talaga nagsasabi sa akin. Kaso lang, tita ko baka busy din siya kaya hindi kami nakakapag-usap. And then, ayun, siguro kasi bago o baka hindi lang natansya nung nag-aayos kaya hindi niya siguro talagang nasigurado yung kabaong kung kasya ba or hindi. So, ayun guys, kaya update ko lang kayo. So, today talaga yung libing ng aking tiyo. So, nandyan si Johan. Oh, nagtitake na naman siya ng mga pictures. Yeah. Kaya si Johan. Yung mga ni Bu, nagdadry na sila. Yan. Oh, nagdadry. Ang bilis. So, kasi malamig-lamig na. Ano lang ga? Ha? There is in the runway. What? Come. May papakita si Johan. Ano nang nangyari sa runway, anak? Kasi makikita mo yung mga nagta-take off dito tsaka naglalanding. Maybe I can't see. What is that? That is plane. Oh, I cannot see, anak. Kasi masyadong foggy. Wait it. Foggy ba yun? Cloudy? Yun, may harvest na sila. Now plane will come. See now it. So then. Take off na. Local airlines, that one? Kilala na rin yun kung ano mga aeroplano yan. Saka pala guys, si Buwa, sabi niya kasi, ooperahan daw siya. Kasi nga,
Ganito ang nangyari. Bakit operahan si Buwa sa mata? Baka ang ibig niya sabihin, hindi naman siguro na opera. Kasi pagkasabi niya parang naano ako. Baka may katarata ba si Buwa? Yun ang pagkakaintindi ko. So dito tayo muna guys kasi medyo malamig. May kalamigan. Ang hangin. Let's go down anak. Kahit may araw guys. Pero kasi malamig na talaga yung hangin. Guys, nasabi ni Buwa na ooperahan daw siya. When is that, anak? Friday or Saturday. Sa Friday daw. Sa Friday. Friday daw or Saturday. So, nagulat pati si Mister na bakit ooperahan siya. So, ngayon, kasi nga that time, galing si Buwa sa isang doktor. Nung last kasi guys, may libreng konsultasyon dito sa mga mata from the government yun. So, andun din si Buwa. Pumila din si Buwa doon. And then, sinabi niya sa amin nung umuwi siya, kasi nga, nagtanong ako na kung anong mayroon doon, Buwa, nakita mo doon. Hindi ko pala alam na si Buwa nakapila din doon para magpa-check up sa mata yun guys. Tapos yun, sinabihan daw siya ng doktor na yung dito niya na mata, sa right ata, operahan dahil hindi na daw maganda. So sabi ko, bakit operahan? Kasi parang okay naman yung mata ni Buwa. Tapos ngayon, kahapon, umalis sila ni Mandira, pumunta sila doon sa isang doktor, nag-check kasi nga ni-refer si Buwa. Tapos yun, umuwi si Buwa kahapon, sinabi na niya na operahan daw siya sa Friday or sa Saturday. So si Mister hindi makapaniwala, so kaya bumaba siya at kinausap niya yung tatay niya. So yun nga, ang sabi ni Mister, oo daw operahan. Pero ang feeling ko, ano ang tawag doon guys? I-laser o anuhin lang yung katarata niya. Kasi pero parang wala namang katarata si Buwa kasi hindi ko alam kung katarata yun kasi hindi ko pa na-clear. So, malalaman natin yan guys, no? I-update ko lang sa inyo kung anong klaseng pag-opera kay Buwa ang gagawin. O di kaya baka ang aking pagdududa, baka may katarata si Buwa. Kaya yun parang i-script siguro yun o tatanggalin. So, malalaman natin yun. Ang iniisip ko tuloy, iba na, operahan, ibabalik ta rin yung mata, ganito, ganyan, papalitan ng mata. So, yung parang ganun bang mga naisip ko. Kasi, syempre sa edad ni Buwa, parang natatakot ako kung mga ganyang edad o operahan. Alam nyo naman guys, ano? Pero kasi si Buwa, talagang mga ganyan-ganyan, ready talaga yan siya. Yung parang, basta pag may mga libreng check-up dyan, punta agad dyan si Buwa. Ganyan. Which is maganda nga ang ganun, diba guys? Pero ako, takot talaga ako guys, magpa-check up, ewan ko ba? So, ayun. Kaya update ko na lang kayo. Kaya nagulat kami sa kanya talaga kahapon na bigla siya nagsabi na operahan daw siya. Yun nga, nasabi nga ni Buwa sa akin. Pero hindi ko naman alam na kahapon pala ang punta as schedule niya sa isang doktor. So guys, lumabas kami ni Yuhan kasi nag-order kami ng aming momo. Momo naman guys yung try namin this time. Tapos pala guys, kagabi gumawa ako ng alo achar nila. Ito yun. Mixed with carrot, tsaka labanos, tapos sesame seeds, ginawa kong powder, tapos may lapsi. Sila ganyan yung hitsura ng lapsi ang tawag dito guys. Kasi parang naglaway ako. Kasi yung lasa nito, medyo ano siya guys, sour. Pero hindi ko siya nilagyan ng chili. Yung kabila, yung kalahati nilagyan ko kasi syempre sila ni Mister ang kakain at ni Buwa. Konti lang talaga kasi hindi kami pala kain ng maanghang actually. Pero iba pa rin yung achar nila na may anghang konti. Andyan na ata yung mumo namin. So masarap ito guys. Sa next ko na lang ipapakita sa inyo kasi success yung ginawa ko kagabi. Yan. Harap. Tsaka gumawa din ako ng banana muffins ulit. Kasi nga, mga saging kami, diba, sa Baitika. Si Buwa, binigyan ko na siya ng banana muffin. Ayaw niya kumain ng momo kasi hindi pala kain si Buwa ng momo, guys. Sila ni Ami. Sito, anak. Maganda hapon po. Sito, hindi ka na siyo. Excited si Yuhan. Ito na, mga achar nila sa momo. Lemon. Isang serve ng order nito is 160. Kain tayo. Sabi ko kasi kay Yuhan, mag-order na lang tayo. Ayokong kumain doon kasi may mga naninigarilyo. Si Yuhan, nanonood siya. FGTV. Idol na idol niya since maliit pa si Yuhan. Yan mga pinapanood niya. Tikman natin guys yung kanilang gravy. Okay yung gravy nila guys.
Bigyan si Buwa kahit ano lang. Kaya yung angkat, bigay ko sa kanya. Buwa, ay buwa. Bigyan mo si Buwa kahit angkat lang guys. Ayaw niya kasi. So, bigyan ko pa rin sa skala sa buhay niya. Kahit or hindi. Balikan ko kaya. Binigyan ko si Buwa. Ayaw pa ni Buwa. Sabi ko kahit 3 lang, 4 di ba bibigay ko. Binawasan ko na lang ng isa. Kasi sabi niya, ayaw daw. Sabi ko 3 lang. Hindi mo kumain siya. So, ayun guys. Ito lang muna yung vlog natin for today. And baka bukas ako mag-shoutout sa inyo. Ha? So, ayun guys. End ko na yung vlog natin for today. Maraming salamat today. And I love you all guys. God bless us all. Bye-bye guys! A fly by and friends will make you cry. The world will change before your eyes.